Marcos, Kabanata 12. At nagpasimulang pinagsalita niya sila sa mga talinhaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at binakuran ng mga buhay na punong kahoy at humukay roon ng isang pisa ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya at hinampas siya at siya'y pinauwing walang dala at siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin at ito'y kanilang sinugatan sa ulo at dinuwahagi at nagsugo siya ng iba at ito'y kanilang pinatay, at ang iba pang marami, na hinampas ang iba, at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila, na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapwat ang mga magsasakang yaon ay nangagsang usapan. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, ating siyang patayin, at magiging atin ang mana, at siya'y kanilang hinawakan, at siya'y pinatay, at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ang mga magsasaka, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito. Ang batong itinakwil ng nangatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata at pinagsikapan nilang hulihin siya at sila'y natakot sa karamihan sapagkat kanilang napaghalata na kanyang sinalita ang talinhaga laban sa kanila at siya'y iniwan nila at nagsialis. At kanilang sinugo sa kanya ang ilan sa mga Pariseo at sa mga Herodiano, upang siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang sila'y magsilapit, ay kanilang sinabi sa kanya, Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo, at hindi ka nangingimi kaninuman, sapagat hindi ka nagtatanggi ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Matuwid ba kang bumuwis kay Cesar? O hindi? Bubuwis baga kami? O hindi kami bubuwis? Datapwat siya, na nakatataho ng kanilang pagpapaimbabaw, ay nagsabi sa kanila, Bakit ninyo ako tinutukso? Magdala kayo rito sa akin ng 1 denaryo upang aking makita. At dinalhan nila. At sinabi niya sa kanila, Kanino ang larawang ito at ang nasusulat? At sinabi nila sa kanya, kay Cesar. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y nangilalas na mainam sa kanya, at nagsilapit sa kanya ang mga Saduseo, na nangagsasabi na walang pagkabuhay na maguli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay at may maiwang asawa at walang maiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay, at nang mamatay, ay walang naiwang anak, at nag-asawa sa bao ang pangalawa, at namatay na walang naiwang anak, at gayon din naman ang pangatlo, at ang ika-7 walang naiwang anak. Sa kahuli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na maguli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae?
sapagkat siya'y naging asawa ng 7. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi kaya nagkakamali kayo dahil diyan, na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan, ni ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mga aasawa, ni papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay, na sila'y mga ibabangon, hindi ba ganinyo nabasa sa aklat ni Moises tungkol sa mababang punong kahoy, kung paanong siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi, 'Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob?' Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y nagkakamaling lubha." At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo, at palibhasa ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila. Ay tinanong siya, "Ano baga ang pangulong utos sa lahat?" Sumagot si Jesus, "Ang pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay iisa, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito." At sinabi sa kanya ng eskriba, "Sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa, at wala nang iba liban sa kanya, at ang siya'y ibigin ng buong puso, at ng buong pagkaunawa, at ng buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili, ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain." At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." At walang tao, pagkatapos noon na nangahas, na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. At sumagot si Jesus at nagsabi nang siya'y nagtuturo sa templo, "Paano masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa.' Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya. At paano nga siya'y kanyang anak? At ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kanyang may galak. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, 'Mag-ingat kayo sa mga eskriba, na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at pagpugayan sa mga pamilihan, at ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan. Silang nangananakmal na mga bahay ng mga babaeng bao, at dinadahilan ay ang mahahabang panalangin. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan." At umupo siya sa tapat ng kabangyaman, at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao, at siya'y naghulog ng 2 lepta, ng halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na nangahuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila ay labis. Datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay.